So, pag-usapan po natin ngayong gabi ay isa ito sa tinatawag na pinakamahirap gawin ng mga utos ng ating Panginoon. Madaling sabihin, madaling isulat, madaling i-text, i-chat, mahirap gawin. Ano po yun? May idea na kayo sa ating pagbasa? Ibigin ang kaaway. Mahaba po ito, malawak ito, pero sesentro po ako sa pag-ibig sa kaaway. Ang tanong, bakit nga ba mahirap ibigin ang kaaway? Una, kaya daw mahirap ibigin ang ating kaaway kasi mismo sa ating pagkatao ay mayroong tinatawag na sense of justice, yung nagsusumigaw na katarungan sa atin. Halimbawa, sumakay ka ng jeep, magkano ang minimum? 13. Nagbigay ka ng 15, malapit ka na bumaba, sabi mo sa driver, Mama, may sukli pa ako. Tuloy lang yung pagdadrive. Lapit-lapit ka na, ilang arangkada na lang, Mama, yung sukli ko. Hindi ka pinapansinan? Hanggang bababa ka na, anong sabi mo, Mama, sukli ko! Kasi alam mo, may sukli ka. Dahil dito sa ating pagkatao, alam natin yung mali at tama. May mga driver pa naman, pag may pagbabayad, ang linaw ng pandinig. Pag hihingi ka ng sukli, sabi mo. So, merong sumisigaw na katarungan sa atin. Alam natin yun. Kaya kapag may nang-aapi, gumagawa ng mali, sa atin, may naninira, may nanlalamang, agad-agad, sumisigaw yung katarungan sa atin. Gumanti. Maghiganti. Kaya pala mahirap magpatawad kasi tayo, normal, natural, ang palaganti. Di ba yung mga bata, pag minura mo, pupurahin ka din. Pagdating ko kanina, may nag-aaway dito mga bata, di ba? I-videoan ko sana, kaya lang, bawal sa aking channel yun. May nag-aaway, violence. Tsaka bata pati. Di ba? So, normal yun eh. Na ikaw ay maghiganti. Yun. Kaya pala mahirap magpatawad. Pangalawa, kaya daw tayo nahihirapang magpatawad kasi mainipin daw tayo. Ano yun? Mainipin tayo. Agad-agad kapag may gumagawa ng masama sa atin, ang gusto natin, gumanti agad sapagkat sumisigaw yung katarungan. Minsan, pinagkakatiwala mo sa Diyos, 10 years, 20 years, parang hindi pa yata siya pinaparusahan ni Lord. Mukhang hindi siya napapansin ni Lord. Ako na lang ang maghihiganti sa sarili ko. Yan, naiinip tayo sa katarungan ng Diyos. Naiinip tayo, masyado tayong mainipin. Yung mga dito pa sa pamana, mainipin ba? Ngayon, bakit hindi madali ang magpatawad? Papasok ko ito yung ikatlo kasi hindi tayo marunong magpatawad tulad ng pagpapatawad ng Diyos. Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay ang pagpapatawad ng Diyos. Hindi pagpapatawad ng tao. Ang pagpapatawad ng tao, ganito. Patatawarin kita pero ayaw ko nang makita ang pagbubughang. Naka-encounter na ba kayo ng ganyan? Patatawarin kita pero huwag ko nang makikita ang mukha mo. Papatawarin kita pero hindi ko kakalimutan ang iyong ginawa. Patatawarin kita pero huwag ka nang uulit. Patatawarin kita pero ang daming pera. Yan ang pagpapatawad ng tao. Okay, gusto niyo na po bang simulan ang pagpapatawad na uri ng pagpapatawad ng Diyos? Ang pagpapatawad ng Diyos, una ay yung tinatawag na
Sa English kasi, giving up the right to retaliate. Pagsusuko mo ng karapatan mo para ka gumanti. Anong ibig sabihin ng pagsusuko mo ng karapatan para gumanti? Magpapakubaya, magpaparaya, magpapasensya. Yung salita ko kasing pagpaparaya, siguro kunin na lang natin yung minsan may humingi ng payo sa punong lingkod. Nung mamatay ang kanilang magulang, ibininta yung ari-arian ay pinamana sa kanila, nasama yung kanya, hindi niya alam. So gusto niyang makakuha ng parte. Ang problema, ayaw nang ibigay ng kanyang kapatid. Kaya anong sabi? Magdidimanda para makakuha ng parte. Anong sabi ng punong lingkod? Pag nagdemanda ka, gagastos ka. Ang kikita sa inyo, abogado. Totoo yun kasi magbabayad kayo. Gaano kayo katagal magbabayad sa abogado? Gagastos sa mga asunto. Sabi niya, paraya ko na lang yan, lupa lang yan. Pera lang yan. Pwede mo naman niyang babawi pagdating na panahon. Pagpaparaya. Inaagaw ng kapitbahay mo yung asawa mo. Mare, pagsawa ka na ha, balik mo sa akin. Sige, sa'yo muna. Diba? Pagpaparaya. Ano pa? Pasensya. Di ba? Pagpasensya. Ang pagpapatawad, pagsusuko mo ng karapatan mo para ka gumanti, pagpaparaya, pagpapasensya. May mga kasabihan ang mga taga-Bulacan. Ano ang kasabihan ng mga taga-Bulacan? Ang taong mapagpasensya, mahaba ang dilihensya. Kasabihan po ng Bulacan. Ang taong mapagpasensya, mahaba ang dilihensya. Para ganito yun. Nagtitinda ka ng balot. Tinawag ka ng mga nagiinuman. Kinain yung lahat ng tinda mong balot. Pagkatapos maubos, kung sinisingil mo, galit. Dahil mga lasing na. Imbis na magbayad, pinapakitaan ka pa ng baril. Magpipilit ka pa ba na nasingilin sila? Pag nagpumilit ka, hindi ka na makakauwi ng buhay sa inyong bahay. Ano ang dapat mong gawin? Pagpasensyahan mo na lang. Nalugi ka ngayong gabi, wala kang kinita, nag-abono ka pa, pero darating ang panahon, kikitain mo yan sa mga susunod na mga araw. At least, buhay kang nakauwi sa inyong bahay. Minsan, kailangan talaga natin ng pasensya para pumayapa ang ating buhay. Kaya ba natin magpasensya? Naaway ka ng kapitbahay mo. Sinisiraan ka, pinipintasan ka. Kaya mo ba silang pagpasensyahan? Ano ang isang kahulugan ng pagpapatawad ng Diyos? Pagsusuko mo ng karapatan para ka gumanti. O diba, likas po sa atin, may mga talagang kahit na tayo per partner na, likas sa atin ang mayabang. Aminin na natin. Pag may bago tayong damit, anong sabi natin? Bago itong suot ko, di mo ba napapansin? Di ba? Sasabihin naman ng katabi, sa ukay mo lang naman binili yan, binabad mo lang yun. Kaya parang bago. Minsan ganun eh. Anong dapat mong gawin para hindi ka makipagtalo? Huwag mong kukontrahin. Kung nagyayabang siya ngayong araw ng Biyernes, ibigay mo sa kanyang Biyernes hanggang madaling araw na magyabang. Huwag mong kukontrahin. Kung gusto mong magyabang, sa Sabado ka na lang magyabang. Yun ang ibig sabihin ng pagpaparaya, pagpapasensya. Pagdating ng Sabado, ilabas mo lahat ng kayabangan mo. Diba? Kaya natin. Ano ang unang kahulugan ng pagpapatawad ng Diyos? Pagsusuko mo ng karapatan mo para ka gumanti. No, ako po ay na-assign ng Camarines Sur, Camarines Norte. Nag-text yung aking sister wife. Hindi pa uso yung cellphone na touchscreen. Ang uso lang cellphone nun, yung mga may sungay-sungay pa eh.
nag-text sa akin, sabi niya, Start, nagpapapintura ako ng bahay. Sabi ko, talaga? May pera ka ba? Sabi niya, meron. Tapos tinanong ako, anong kulay ba gusto mo? Sinabi mo, may ayaw, tinanggihan, ayaw mo niyan. Eh, ba't nagtinong ka pa sa akin? Ayaw mo rin pala. Ano ba kulay gusto mo? Sinabi niya, pink at violet. Tika muna. May dalawang lalaki pang nakatira sa ating bahay. Ako at saka yung anak ng lalaki. Bakit naman pink? Ang babae yan. Basta! Taga mga babae, gumanyan na. Basta! Dapat ang mga lalaki tumahimik na. Kasi kapag hindi tumahimik ang mga lalaki, ang mga babae, tatamaan ng lintik ang mga lalaki. Bakit kaya ang mga babae may lintik? Tingnan ang katabi kung may lintik. Minsan ka na eh. Alam niyo, after isang linggo, mahigit, umuwi ako, nag-report ako. Malayo pa lang ako yung bahay namin, makita ko yung pader, pink. Paglapit ko doon sa gate namin, ang kulay, halo, pink at violet. Pagpasok ko sa terrace namin, ang kulay, pink. Pagpasok ko sa kusina, ang kulay ng aming kusina, pink at violet. Pagpasok ko sa kwarto namin, ang kulay ng aming kwarto, purple na purple. Kaya malayo ka pa lang. Kapag tinignan mo yung bahay namin, parang sa office ng MMDA. Si Bayani Fernando pa nun ang chairman ng MMDA. Lahat ng basketball court, lahat ng pader, lahat ng mga bakal, lahat ng mga tulay, kulay pink, di ba? Kaya yung aming bahay, mapagkakamalan mo sa MMDA. Hindi ako nakipagtalo kasi kung magkikipagtalo ako sa kulay, baka kupas-kupas na yung kulay, hindi pa kami tapos mag-away. Minsan, para hindi ka maaway ng iyong kapwa, ng mahal mo sa buhay, ng asawa mo, minsan kailangan mong magparaya, magpaubaya, magpasensya. Ano ang unang kahulugan ng pagpapatawad ng Diyos? Pagsusuko ng karapatan para ka gumanti. Kaya ba natin yun? Sabi natin kanina, sa loob ng ating pagkatao, may sumisigaw ng katarungan. At pagkatapos, napakamainipin tayo sa pagpaparusa ng Diyos. Ang tagal naman niyang paluin ni Lord. Ako na lang ang gaganti sa aking sarili. Diba? Parang ang hirap. Tanungin ang katabi, kaya mo ba yun? Tanungin mo ang katabi mo, kaya mo ba yun? Ano ang sagot? Parang ang hirap eh, di ba? Pangalawa, nakahulugan ng pagpapatawad ng Diyos ay yung tinatawag na restoring relationship. Ano ba? Pagpapanauli, pagdudugtong ng naputol na relasyon. Puntahan natin yung alibughang anak. Yung alibughang anak, buhay pa yung tatay niya, hiningi niya na yung mana. Unang kalapastanganan niyo ng anak. Kasi ang mana, ibinibigay lang yan kapag patay na ang magulang. Ngayon, hinihingi niya na. Parang naiinip siya. Tagal mo namang mamatay. Bigay mo sa akin yung mana. Nainip siya eh. Pero ang maganda, yung tatay, ibinigay yung mana. At pagkatapos ang ginawa nung alibugang anak, pumunta sa malayo, nilustay sa hindi tamang paraan. Sa katagalan, nagkaroon ng tagtutong, namasukan siya hanggang sa kahit yung pagkain ng kaning baboy, gusto niyang kainin. Ngunit wala namang magbigay sa kanya. Naalala ngayon niya ang kanyang tatay. Babalik ako sa aking tatay. Sapagkat yung mga alila, mga alipin ng aking tatay, hindi nagugutom, busog. Kaya babalik ako sa kanya, sasabihin ko ang lahat ng aking kasalanan. At sasabihin ko sa kanya na huwag na akong ituring na anak, kundi isa na lang alipin. Yun yung kanyang inilagay sa kanyang isip. Kaya nang siya magbalik, habang siya papalapit sa tahanan ng kanyang ama, natanawan siya. Sa tradisyon ng mga Hudyo, hindi dapat lumabas ang tatay.
Kung ikaw ay lumayas, bumalik ka sa loob ng iyong bahay. Pero ang ginawa ng ama, sumalubong at nang sisimulan ng sabihin nung anak, yung litanya niya. Pinatapos? Hindi na pinatapos. Niyakap na lang siya. At pagkatapos siyang yakapin, anong sabi niya sa mga utusan? Dali kayo! Suotan ng pangyapa, bigyan ng singsik, bigyan ng damit, ipagpatay ng pinatabang buyan, sapagkat ang aking anak ay namatay, ngunit ngayon ay muli nabuhay. Ano ang ginawa ng tatay? Ni-restore niya yung kanyang anak bilang kanyang anak. Yun yung ibig sabihin ng pagpapatawad ng Diyos. Restoring relationship. May nagtanong sa akin, Brad, paano yan? Iniwan ako ng asawa ko. Tapos nagkaroon siya ng sariling pamilya. Nagkaanak siya doon. Pababalikin ko pa ba siya bilang asawa ko? Oo nga naman. Medyo magulo yun. May sarili ng pamilya, tapos siya meron na rin sariling pamilya. Pero hindi nangangahulugan na physically ay magsasama kayong muli. Pag sinabing restoring relationship, nang kayo magkahiwalay, siyempre nasaktan. Ang isang tao kapag nasaktan, may pait, may hinanakit, may puot, may paghihiganti. Dapat yun, napuputol na yun. Sapagkat maaaring hindi mo na siya maibig bilang asawa, pero pwede mo siyang ibigin bilang kaaway. Kasi sabi ng Biblia, ibigin mo ang iyong kaaway. Dati, ng mga panahon na yon, kaaway ang turing mo sa kanya. Pero wala kang pupuntahan kasi pati kaaway ay ipinapaibig sa atin. Ano? Kaya ba natin ibigin ang ating kaaway? Mahirap, pero dapat gawin. Bakit dapat gawin? Kasi tayo ang makikinabang kapag ginawa natin yun. Puntahan po natin ang buhay ni Joseph the Dreamer. Si Joseph the Dreamer, bata pa lang, siya ay mapanaginipin. Kapag ikinikwento niya ang panaginip niya, nagagalit yung kanya mga kapatid, pati mga magulang nagagalit. Ay, ibig mong sabihin, pati kami, magulang mo, luluhod sa'yo, sasamba sa'yo. Kaya, yung mga kapatid, galit. Pero, si Joseph the Dreamer ay paboritong anak. Kaya, siya'y ginawaan ng napakagandang damit. Nung siya'y gawaan ng napakagandang damit, nainggit yung kanyang mga kapatid. Lalong nadagdagan yung galit. Kaya, yung inggit at yung galit ang nagtulak sa kanila para pagbalakang patayin. Ngayon, nung sila'y nagkaisa ng papatayin, inihulog nila sa balon. Kaya lang, may mga tumutulwa. Benta na lang natin. Kaya nang mayroong dumaan na mga ngalakal, ibinenta. Hanggang sa nakarating ng Ehipto, ibinenta naman si Jose sa puno ng mga sundalo. Kawal, punong kawal ng mga sundalo. So nagtrabaho siya. Sa kanyang paglilingkod doon, yung asawa ni Potiphar, nagkagusto sa kanya. Pinag-interesan siya. Kaya lang, si Jose, hindi pumatol sapagkat sabi ng Biblia, siya ay may takot sa Diyos. Dahil siguro sa kahihiyan na nangyari, yung babae, nung dumating yung asawa, binaliktad yung sitwasyon. Sinabing siya ay pinagsamantalahan ni Jose. Sa maikling kwento, nabilanggo si Jose. Tingnan po ninyo yung kasaysayan ni Jose mula sa simula, mula sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapatid. Hindi maganda. Puro pait, puro sakit. Tapos ngayon, napalayo siya, napunta sa Ehipto. Naglingkod, ngayon nakabilanggo. Pero sabi ng Biblia, kahit sa loob ng bilangguan, pinapatnubayan ng Diyos si Jose. Meron pong dalawang, sige, palapakan natin siya. Di na magpapakasya. Pero kung gusto niyo pumalakpak, sige lang. So, sa loob ng bilangguan, merong dalawang tauhan ng paraon na nabilanggo. Nung sila'y makulong, pareho silang
pinanaginip. Si Joseph the Dreamer, magaling mag-interpret ng panaginip. Sabi niya dun sa dalawa, kayo ay makakalaya, pero ang isa mamamatay. Yung isa makakabalik sa tungkulin. Totoo, yung isa nakabalik sa paraon, sa tungkulin. Ang paraon naman, nagkaroon ng panaginip. 7 ginapas na trigo, kinain ng 7 ginapas na mga payat na trigo. 7 matatabang baka, kinain ng 7 mga payat na baka. Walang makapag-interpret noon sa kanyang mga salamangkador, sa mga mangungula niya. Sabi nung tauhan ng paraon, mahal na paraon, nung ako po'y nabilanggo, kasama ng aking kasama, may humula sa amin. Nagkatotoo. Anong ginawa ng paraon? Pinatawag si Jose. At pagkatapos in-interpret, sabi ng Jose, mahal na paraon, ang 7 bakang matataba ay 7 taon ng kasaganahan. Ang payat na baka ay 7 taon ng taghirap. Ang 7 bungkos ng trigo na kinain ng 7 bungkos na payat na trigo, 7 taong kasaganahan at 7 taong taghirap ng gutom. Ang kailangan, kumuha kayo ng mga ngasiwa ng pagkain para sa inyong bansa. Anong sabi ng paraon sa kanya? Ikaw ang mamahala mula sa kulungan na promote pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto. Mga kapatid, tingnan po ninyo. May sama ba ng loob? May regret ba? May pait ba sa buhay ni Jose? Wala. Kasi sinasamahan siya ng Panginoon. Bakit ka po nasabing walang regret, walang sama ng loob, walang hinanakit kay Jose? Noong mabalitaan sa Kanaan na may pagkain sa Ehipto na pwede silang bilhin, ang mga kapatid ni Jose naglakbay. Nakilala sila ni Jose. Pero si Jose hindi nakilala kasi nagbago na yung itsura niya. Gustuhin mang yakapin ni Jose ang kanyang mga kapatid, hindi siya nagpahalata. Anong ginawa ni Jose? Nagtago sa pintuan at doon humagulgul. Pagkatapos sinutusan niya ang kanyang mga tauhan, punuin niyo ang mga sakong dala nila, ngunit lagyan ninyo ng mga kasangkapan natin para bumalik sila. Kasi hahalugugin eh. Di ba? Nung pinadalhan sila ng mga kung ano ang kailangan nila, hinalugug sila eh. Pero bandang huli, peksain natin ng kwento, nagpakilala si Jose. Nang makilala ng mga kapatid ni Jose, na siya si Jose, imbes na matuwa ang mga kapatid, ano ang dumating? Takot. Ganun talaga pag may kasalanan ng isang tao. Takot. Pag may mga kaaway, takot. Gusto niyong pumanatag ang inyong tulong? Makipag-ayos sa kaaway. Diba? Gusto ninyong panatag ang ating buhay? Huwag magkaroon ng kaaway. Sabi nga nung nabasa ko sa Facebook, ang dapat na nating dinadagdagan, kaibigan, hindi kaaway. Kasi pinapadami daw natin yung ating kaaway. Dapat nagbabawas tayo ng kaaway, ang dinadagdagan natin, kaibigan. Paano magbabawas ng kaaway? Eh di huwag magsasalita ng masama sa kapwa. Kaya ba natin yun? Tanongin ang katabi, kaya mo ba yun? Ano sagot? Anyway, tuloy natin ng kwento. Noong mga panahon na yon, takot ang dumating kasi alam nila yung masamang ginawa nila kay Jose. Pero anong ginawa ni Jose? Masama nga ang inyong ginawa sa akin, ngunit ginamit yan ng Diyos para mauna ako sa inyo dito sa Ehipto para maligtas ang ating lahi. Ano yun? Masama nga ang ginawa ninyo sa akin, ngunit ipinahintulot yan ng Diyos para mauna ako sa inyo dito sa Ehipto para maligtas ang ating lahi. Mayroon bang galit, puot, hinanakit sa puso ni Jose? Wala. Kaya pala siya'y sinamahan ng Diyos sa simula't simula pa lang, pinapatnubayan ng Diyos, pinagpapala ng Diyos kasi walang puot, galit, hinanakit. Kaya kung gusto ninyong pagpalain sa buhay na ito mula ngayon, alisin na natin ang lahat ng galit, puot, hinanakit sa ating dito. Ito tanong. Kung sakaling
dumating ang panahon na ang mga kaaway mo ngayon ay nasa iyong mga kamay, ano ang gagawin mo? Lalamukutin mo o papatawarin mo? Pipigain mo? Sasakalin mo? O patatawarin mo? Ano ang sabi niyang Jose? Masama nga ang ginawa ninyo sa akin, ngunit ipinahintulot ng Diyos ninyo. Kung may mga taong gumagawa ng masama at hindi maganda sa atin, may kapahintulutan pala ng Diyos yan. Hindi lang natin alam sa pasimula, pero pagdating ng panahon, yun pala ay biyaya, blessing sa atin ng Diyos. Kaya ngayong gabi ang tanong, kaya na ba nating mahalin ang ating kaaway? Nasaan ba yung kaaway? Hindi naman malayo ang kaaway. Kasi kung ang kaaway mo nasa Mindanao, ang daling patawarin, malayo eh. Sino ba ang mga kaaway natin minsan? Kasama natin sa bahay. Kasama natin sa trabaho. Kasama natin sa gawain. Dito ka sa gawain, may nag-aaway-aaway ka. Na ako mo'y bago-bago pa, na-assign ako ng Cavite. Ang gawain doon, madalas noon, 1 to 4 lang. Alauna hanggang alas 4. Bakit maaga? Kasi nung araw, pag inabot ka na ng alas 5, wala nang biyahe papunta sa Silang Proper. Eh ako pa naman, maaga ako palagi dumarating sa gawain. Aba, ngayon mag-alas 4 na, hindi pa ako pinapasok. Sabi ko doon sa mga nag-outreach, Brad, sabi ko, mag-alas 4 na, pag hindi niya ako pinasok, hindi na ako magtutok. Yung kasabi-sabi ba naman sa akin? Eh di mo ayaw mo magtok, di wag, umuwi ka na lang. Nasaktan yung aking kalooban. Ako yung galing Amorsoro papunta mag-outreach doon. Biglang gano'n yung sinabi. Eh, kinukul ko lang yung attention nila para ipasok niya ako. So sabi ko, ayaw magtok, di wag, umuwi ka na lang. Ang ginawa ko, tinawag ko yung coordinator sa loob. Sister Nika, inaakay ko palabas ng chapel sa gilid. Sabi ko, pre-over po din niya ako. Sabi ng sister, Brad, first time ko palang po mag-workers, hindi ko marunong mag-pre-over. Sabi ko, pre-over niya ako. Napilitan. Habang pinay-pre-over niya ako, nanginginig siya. Umaalog yung ulo, nanginginig. Nanginginig sa nervyos. Ako naman, habang pinay-pre-over, nanginginig din ako sa inis. Kaya pares na kami nanginginig. Natapos yung pre-over, balik kami sa loob. Sabi ng MC, mga kapatid, handa na ba kayo makinig ng mabuting balita ng Panginoon? Sabi ng mga tao, amen! Kung gano'n, magsitayo na po tayong lahat. At ang gagamitin po ng ating Panginoon, disciple ng Amorsolong nagmamadali, si Brother Jerry Iloma. Parang gusto ko sinigaw ng tarta! Ang ginawa ko, tinawag ko na yung coordinator, sis, ika, pre-over po na ako. Sa tanang buhay ko, doon lang ako nagpa-pre-over ng gawin beses. Habang ako'y papunta doon sa pulpito, nagpalit ako ng topic. Pumasok ako sa topic ng pananampalataya. Habang ako'y nagsasalita, hindi ko binanggit yung unang senaryo. Kung ayaw ko magtuktiwa, may ka lang, hindi ko binanggit yun. Hindi ko rin binanggit sa aking pagtutok yung sinabi ng MC na nagmamadali ako. Hindi ko binanggit yun. Natapos yung aking talk. Pero ang tanong, kaya ko ba silang pagalitan nung time na yun? Kaya ko naman. Awak yung microphone. Kaya ko silang sermonan. Kaya ko silang tirahin. Pero, hindi ko ginawa. Bakit ko hindi ginawa? Kasi kung gagawin ko yun, yung mga taong nag-attend doon, may problema yung mga yun eh. Kaya nga nandun sa gawain nyo, para masolusyonan yung problema. Pagkatapos, titirahin ko, para tamaan ko. Baka yung mga tao, umatin doon, pag uwi, doble pa problema. Ganyan ba sa gawain ng El Shaddai? Ang mga manggagawa nagtitirahan? Di ba nagsisiraan? Sabi mo sa katabi mo, dito, walang ganyan. May nagtitirahan pa sa pamana? Sa sawata. Tama sa wata. Wala! Wala din. Tama sa wata, wala! Alam niyo, pagkatapos ko magsalita, sabi ng MC, mga kapatid, humihingi po ako ng paumanin sa inyo. Kung ako man ay nakapagsabi na yung ating disciple nagmamadali, hindi siya tao. Paglabas ko dun sa chapel, yung nag-outreach doon, sabi niya sa akin, Brad, pasensya,
magpatawad. Ang sabi ko sa kanya, kapatid, hayaan mo na yun, kanina pa yun, tapos na yun, lumipas na yun. Ganun lang ginawa ko. Minsan talaga, kailangan mong magpaubaya, magpasensya, magparaya para maging payapa ang iyong buhay. Gusto nyo masaya tulog nyo mamaya? Pagpasensya nyo na sila. Minsan kailangan mo na rin hindi kumibo. Bakit? Lalo na sa mga nagkakaedad, dapat daw habang nagkakaedad tayo, mas pinipili na natin ang payapang buhay. Dapat nga daw, bumibili ka na ng upuan na may duyan-duyan, kumukuya-kuya-ku. Bakit? Nagkakaedad na tayo, huwag natin iniisip yung mga sari-sari, mga iba't ibang bagay. Kailangan nandun na tayo sa stage na payapa, panatag tayo. Tanong, may mga kaaway pa po ba kayo? Wala na. Bakit? Yumao na. Pero kahit hindi pa sila yumao, dapat kaya natin silang ibigin, mahalin, at gawan ng kabutihan. Kasi sabi sa ating binasa, kung ang pauutangin mo lang, yung alam mo makakabayad sa'yo, ginagawa din yan ang masasama sa pag-asang sila ay babayaran. Yung masasama, gumagawa din ng mabuti sa kanilang kapwa masama So ano pang gantimpala ang tatamuhin natin? Wala. So ano ibig sabihin? Ang gagawa natin ng mabuti ay yung hindi makagaganti ng kabutihan ginawa natin. Kaya nga sabi sa ating binasa ang pautangin ninyo yung hindi na kayo pagbayaran. Parang ang hirap no? Sa buwan mong pinagtrabawan, tapos uutangin lang ng mga taong pagtataguan ka, di ba? Pero may malaki kang gantimpala. Ngayon ang tanong kanina, sabi ko kanina, ano ba ang pakinabang ng pagpapatawad? Hindi naman ang makikinabang yung tao yun Tayo yung makikinabang ng ating ginagawang pagpapatawad. Ano ang sabi minsan ng ating Panginoon? Kung ikaw ay maghahandog, maalala mo na meron kang kasamaan ng loob, iwan mo muna yung handog mo. Puntahan mo yung tao, makipag-ayos ka. At kapag naayos na kayong dalawa, saka mo balikan yung handog mo para ka maghandog. Bakit? Kasi walang kaguluhan yung handog natin, yung sakripisyo natin, yung effort natin, kung meron tayong kaaway. Walang napapala. Kaya kung gusto nating may mapala ang ating paglapit sa Diyos, kailangan wala muna tayong kaaway, walang kaaway. Bago ako magtapos, sasamantalahin ko yung pagkakataon ito. Alam ko hanggang 8:30 lang kayo. Ako po ay batang layas. Bakit ako naglayas? Kasi nagkaroon ako ng stepfather. Bakit? Kasi nung ang nanay ko ay mamatay, yung kanyang unang asawa, yun yung tatay ko. Nag-asawa uli siya. Kasi ang nanay ko po ay maganda. Hindi niyo ba babanaag sa mukha? Wala kasing ilaw niya. Against the light kasi. Pero yung stepfather ko sa simula, mabait. Pero nung magkaanak na siya sa nanay ko, doon ko nakita, naranasan namin magkakapatid yung lupi. Yung stepfather ko, mahilig mag-alaga ng manok na pangsabong. Ako yung nag-aalaga, ako yung nagpapakain. Siyempre, bata, minsan, hindi ko napapakain yung mga manok. Pag nalaman ng stepfather ko yun, ako papakainin ng stepfather ko. Hindi pagkain ng manok. Alam niyo kung ano ipapakain sa akin? Dumi ng manok. Alam niyo, may natuklasan mo. Mapait pala lasa. Kung hindi kayo naniniwala, bukas maganap kayo manok, tikman nyo. Hindi lang yan, may mga manok na matapang yung lumalaban sa tao. Pag ako tinukan ng manok, tinatapon ko yan sa loob ng kulungan. Pag nalaman ng stepfather ko yun, kung ano yung ginawa ko sa manok, ganun din gagawin sa akin. Iahagis ako doon sa loob ng kulungan, may kasama pang sipa. Yung mga kalaro ko, pinagtatawanan ako. Mga kapitbahay ko nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung natutuwa o naawa sa kalagayan ko. Sabi ko noong araw, nung kumaliit pa, paglabas ko ng kulungan ito, maglalayas ako. Paglaki ko, babalikan kita, papatayin kita. Yan ang laman ng puso ko. Kalooban. Paghihiganti sapagkat ang nasa isip ko naman, hindi naman ikaw ang tunay kong ama. Hindi ako galing sa iyo. Bakit pinagmamalupitan mo kaming magkakapatid? Kaya lang,
ang panalangin hindi ka lugod-lugod sa Diyos, hindi pinapakinggan ng Diyos. Bakit? Ano ba ang panalangin ko? Lumaki. Eh yung stepfather ko malaki. Hindi na ako lumaki. Kasi hindi ka looban ng Diyos eh. Pero kahit na hindi ako malaki, malaki naman si Lord na ating pinaglilingkuran. Alam niyo mga kapatid, nung ako'y makakilala kay Lord, kasi nag-less ako eh. Mga December 16, natatandaan ko pa yung aking kaarawan na ako'y unang mag-attend sa gawain. December 16, 1990. Ang gawain noon, palipat-lipat, minsan reclamation, minsan luneta, minsan PICC. Madaling araw tayo nagsisimula, yung gabi, tapos sisikat na yung araw ng linggo. Ang palaging topic ng punong lingkod, pagpapatawad. Tapos lagi niya binabanggit yung Roma 12:19. Habang nasa healing, nakataas yung aking kamay. Hindi naman nakakaiyak yung sinasabi ni Brother Mike, pero umaagos yung luha ko sa pisngi ko. Yun pala, unti-unti na akong tinutulungan ng Diyos na makapagpatawad sa stepfather ko. Sapagkat ang puso ko punong-puno ng galit, hinanakit, sama ng loob at paghihiganti sa aking stepfather. Alam po ninyo, naramdaman ko na lang, lumuwag yung puso ko, yung kalooban ko, parang may mabigat na nakadagan na biglang nawala. Pati ang mga sakit ko noon na minsan, parang ang hirap pagalingin, nawala. Ngayon, ang pinaka-sakit, hindi naman sakit eh. Ang pinaka-nararamdaman ko na lang palagi kapag ako naulanan, sinisipon. Ganun na. Kasi sign daw yun na ikaw ay bata pa kapag madali kang sipunin. Diba? Kaya pag madali kang sipunin, bata ka pa. Alam niyo, nung magkita kami ng stepfather ko, nayakap ko siya. Nagawa ko siyang patawarin. Bakit? Kasi nga, tinulungan ako ng Panginoon para siya'y patawarin. At yung mga sakit at karamdaman ko noong mga panahon na yun, pinagaling din. Maniwala kayo hindi. Sa awa ni Lord, wala po akong maintenance. Wala akong iniinom na gamot. Sa awa ni Lord, hindi pa ako na-ospital at sana huwag. Diba? Yun yung biyaya ng ating Panginoon. Kaya, ang pakinabang ng pagpapatawad, ng pagmamahal sa kaaway, ay hindi sa kanila. Ang pakinabang ay para sa atin. Magandang gabi, palakpakan natin ang ating Panginoon. Inaanyahan ko naman kayo tumayo, mga kapatid. Meron ako natatanda ang nabasang isang ko. Kapag ang tao daw ay maghihiganti sa kanyang kapwa, ang katulad daw niya ay isang tao na may hawak na baga. Alam niyo yung baga? Yung huling na may apoy. Kapag ang isang tao daw ay maghihiganti, ang katulad niya ay isang tao may hawak na baga na naghihintay ng pagkakataon para maibato niya doon sa tao kanyang paghihigantihan. Pero ang totoo, ang unang nasasaktan, ang unang napipinsala, siya mismo, hindi yung kanyang kapwa. Kasi hawak niya yung apoy. So anong ibig sabihin? Kung gusto natin na maging panatag, payapa, ang ating buhay, alisin natin yung galit, yung sama ng yung dinalakit sa ating buhay. Tanong, sino ba tayo para hindi magpatawad? Ang Diyos na nagpatawad sa atin. Pinapapatak niya ang ulan sa masama at mabuti. Pinasisikat ang araw sa masama at mabuti. Sino tayo para hindi magpatawad?